Ang nakaraan sa Prisoner's Journey. Nasasaktan, nagagalit, ayaw makihalubilo sa tao. Wala na akong pakialam kung mabuhay man o mamatay. Ganyan ako bago ko subukang manalangin. At doon na nga, kinatagpo ako ng Diyos nung nasa kulungan pa ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan tumakas dahil malaya na ang kalooban ko. Muli, isang magandang araw sa lahat. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating paglalakbay. Nung nakaraang linggo, nalaman natin na tayong lahat sira ang ating kalooban at nalaman natin kung ano ang kasalanan at kung paano tayo iniligtas ni Jesus. Sa buong mundo marami ang mga gang o mga samahan sa kulungan at ang karahasan ang pinamumuhay. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Dapat hindi ka nila maibaba. Patunayan mong ikaw ang siga. Ginagawa naming lahat para maprotektahan ang sarili at makuha ang gusto namin. Naging gangster na ako nung 14 na taong gulang pa lang at tumagal ito ng 25 taon. Nung naging yakuza ako, gusto kong gawin kahit anong iligal. Nagtrabaho ako kay Escobar Cartel. 12 taon akong gumagawa ng shabu sa laboratorio. Yung mga leader ng gang sa kulungan, lagi akong minamatyagan. Takot silang lahat sa akin. Iniisip nila kung paano ko sila aatakihin. Nagkaroon ng maraming alitan sa teritoryo. Madalas sugatan kami kasi ang ginagamit namin kadena at bakal sa kamay para makita nila na di kami pareho, magkaiba kami. Sa ganito ako nagsimula nung bata pa lang ako. Maraming peklat at sugat ang katawan ko. Sa pakikipag-away sa kulungan, madalas akong nasasaksak para lang maging isang leader ng gang. Napakagandang bagay ang masugatan o mamatay sa mundo ng mga yakuza. Imposible nang mabilang ang mga taong binugbog at sinugatan ko. Nagsimula na ngang tumaas ang ranggo ko. Pinagmamalaki ko ang sarili ko at ang pamilya ko sa yakuza. Wala akong pinapalampas sa mga sinasaktan kong tao. Sa pinakaloob ng bilangguan, mayroong 600 katao, pero 6 lang ang tagasunod ni Jesus. Pinakilala nila sa akin si Jesus. Nakinig naman ako, pero pampalipas oras nga lang. Sa mga nagdaang taon ng buhay ko, punong-puno ng karahasan. Hanggang isang araw, nung naghahanda ako ng droga sa kulungan, ang ginagamit naming papel para irolyo ang marijuana ay pahina pala ng Biblia. Nakagawa kami ng 25. Nung ako yung nagbabantay sa mga gwardya, napansin ko ang ilang pahina ng Biblia na nasira. At may pumukaw ng atensyon ko. Nakita ko ang pahina tungkol sa panalangin sa Getsemane. Nung panahong iyon, napansin ko yung sinabi sa pahina at ako ay dinala sa sandaling si Jesucristo ay nanalangin sa halamanan. Si Jesus ay yumuko at tumikit ang kanyang noo sa lupa. At si Jesus ay nagsimulang umiyak at sinabi, "Panginoon, kung maaari ay lumipas nawa ang pasanin na ito. Ngunit ang kalooban mo ang masunod, hindi ang akin." Nung si Jesus ay nasa krus, nasa magkabila niya ang 2 kriminal. Yung isa sinabi kay Jesus, "Hangal ka." Pero yung sinabi ng isa pang katabi niya, "Pakiusap, alalahanin mo ako kapag nasa paraiso ka na." Inamin ko na sinungaling ako at marahas akong tao. Marami na akong ginawang masasamang bagay. Pero sinabi sa akin ng Diyos, lahat ng ginawa mong kasalanan ay nilinis na ng dugo ni Jesus.